Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng unofficial Bato Solid supporters. Isinare dito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa investigasyon ng flood control anomalies. Oh. So, sabi niya dito, it is not our job to investigate. Our job is to do law or make laws. Bakit tayo makikialam sa flood control? Sabi ko, ha? Sinabi ba niya talaga ito? Sinearch ko sa Google. Yes, it is true. Sinabi niya talaga na ang trabaho ng senador, mga senador is gagawa ng batas, wag nang pakialaman yung mag-investigate ng flood control. Ibigay na lang daw yan sa DPWH. Ano ba ito? Oh, sabi niya dito, binalikan ng ilang mga netizens ang naging pahayag noon ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa kanyang opinion sa investigasyon sa ginagawa Kongreso sa issue ng flood control. Sa isang panayam noon, so noon pa ito, sinabi ni Tulfo na hindi dapat nangingialam ang House of Representatives at Senado sa nasabing issue dahil sa nahahaluan ito ng politika. Ayon pa sa kanya, ay hindi trabaho ng Kamara o ang Senado ang mangingialam sa dapat trabaho ng DPWH. Sabi niya, ako po nasa majority, pero I will be the first one to say, no, stop. Ayaw niya. Stop. Huwag nating pakialaman yung flood control na yan. Leave it to DPWH. Sinabi ng DBM, pinapahol po ng presidente. Good. Anong karapan ng senador, congressman na mag-flood control? None. Yan. So, ngayon, na si Tulfo na ang nangunguna sa Senate Blue Ribbon Committee na may hawak sa investigasyon sa flood control issue, ayaw pa rin niya. Lalo na, isa siya sa inaakusahan na nakatanggap ng, I think, 8 maleta. So, grabe no? Sinabi pala niya yan. Nabigla ako eh. Reaksyon ng taong bayan. 51,000 ang nag-react. 46,000 ang tumatawa sa kanya. 4,400 ang galit. 665 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. So, 98% ng responde o nag-react hindi naniniwala dito kay Erwin Tulfo. Grabe no, talagang ayaw nila talagang maimbestigahan. Basa tayo sa mga comments. Edwin Habian, lahat ng alibay gagamitin mapagtakpan lang. Red Rock TV, that's why it's really necessary to have knowledge not only of the law but also of how the Senate works or operates. Gary Bilgara, umiiwas lang kayo. Erwin, bend the legs. Louie, biglang it's not our job. Yung kailang malapit nang ilabas lahat ng sangkot. Parang nabubuang na si Bendelo. Xavier, sablay, isip pa more ng pampa-impress ng idea. Marvin, Bigapria, kunwari naniniwala ko, wahahaha. Damdam, sabi niya, bahala na kayo sa buhay niyo, basta ako, malita, sapat na. Nasobrahan sa robos, kaya ayan, Bendelo, iba talaga pag nakatanggap ng maleta. Bakit nga naman pakikialaman ang flood control project, mahuhuli tuloy si Erwin. Anyway, yung huling update sa Gatchalian side, black, no? Baka daw si Senator Kiko Pangilinan ang maging chairman sa subcommittee on flood control. So yan ang katapat ni Marcoleta sa Cayetano Black.
So, lawyer versus lawyer. So, talaga bang totoo yung hangarin nila na imbestigahan ang nakawan sa flood control o pagtakpan? Ang lahat ng ito is madidesisyonan. Ang very critical ngayon ay yung gagawing move ni Senator Joel Villanueva. Dahil nagsasabi siya na mag-a-attend daw siya sa special session. I don't know, ngayong hapon ba yung special session? May nagtanong sa akin kanina, by the way, i-shout out ko muna ang aking mga kaibigang researchers, si Yodora at saka si Chris Torres. Nagtanong, kung mag-attend si Joel Villanueva sa special session at formal na siyang kumalas sa Cayetano Black at sumama sa Gatchalian Black, so magiging 13 na sila. Magiging legal pa ba ang gagawing Blue Ribbon hearing ni Cayetano at Marcoleta? Ang sagot ko is hindi na legal. Kasi kung may pang-13 ng senador, nasa kanila na talaga ang majority, ibig sabihin, mare-reorganize na naman lahat ng committees. Kaya nung 13 pa ang grupo ni Cayetano, nag-reorganize sila, kaya na-designate si Senator Pia as Blue Ribbon Chair, subcommittee chair naman si Marcoleta. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Tuluyan na bang kakalas si Joel Villanueva? Mapunta na siya sa 13. Sana naman hindi. Ako, nagdarasal ako na manindigan pa rin si Senator Joel Villanueva kagaya ng paninindigan ni Senator Jinggoy Estrada. Kaya lang, kung lilipat na siya ng bakod, wala tayong magawa. Desisyon niya yan. Kaya lang, huwag niyang sisihin ang taong bayan na babatikos. Tatawagin siya kung anong itatawag. Kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong aanihin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay ni Silo sa Natabangan ug Yero nga taga Lower Kalapat. So muna ni ang iyang pag-atupan karon sa natabang sa iyaha nga Yero. So muna ni ang Yero nga gitabang nga iatop karon. So kompleto gid na apay plinsin. Yang idunig ka maama. Dagay na ka po. Limbis gani tagka. Gabi ay O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga Yero, so makita gyud nato nga natupan na ang ilang gipatindog ni Silo nga balay. at sa Ginoo nga nakaatop na ko sa akong balay nga akong gipatindog. Salamat sa nagtabang sa Yero. Ginaot nga magpadayon pa para naapadaghan nagulat. Kung wala mo ang nagtabang kay di pa ko makapatindog sa akong balay. So, Salamat ako na gani ang ningkamot ani para makapatindog kog balay. So, ikaw? Salamat sa Ginoo. So ikaw na ani ang nagpatindog. Oh, So para makataod lang mig balay. para makabalay lang mo. Akong bana dagan man siya trabaho, busa ako na ang nangkamot nga magpataod mig balay nga. Matagaan mig Yero. Salamat kaayo. Ug salamat kaayo tag.
sa amuan. Salamat gyud kayo.